Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 5, 2026, Friday. Tuluyan ang naging tropical depression ang sistema sa kanluran at ito ay binigyan ng local name na Bagyong Esther. May pagbabago ba sa track nito? Habagat patuloy pa ding lumalakas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang low pressure area sa may hilagang kanluran ng Batanes ay ganap nang na-develop bilang Tropical Depression Esther. Ang sentro nito ay tinatayang nasa layong 225 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Ang lakas ng hangin malapit sa sentro ay umaabot sa 45 kilometers per hour, may bugso hanggang 55 kilometers per hour at ang central pressure ay nasa 1,002 hectopascals. Kumikilos ito pan-northeast sa bilis na 20 kilometers per hour. Malawak din ang lawak ng hangin nito dahil ang strong winds ay umaabot hanggang 280 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit maliit ang bagyo kumpara sa mas malalakas na nauna nating binantayan, ramdam pa rin ang epekto nito sa hilagang bahagi ng bansa at sa karatig na karagatan. Sa kasalukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa Itbayat, Batanes na may banta ng strong winds na may warning lead time na 36 hours at saklaw ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour. Meron itong minimal to minor threat na banta sa buhay at ari-arian. Ngayon, ang mas malaking usapin sa panahon ay hindi lang si Esther mismo, kundi ang pinapalakas nitong southwest monsoon o habagat. Sa inilabas na heavy rainfall outlook ng Pag-asa ngayong araw para sa tropical cyclone Esther at sa southwest monsoon, para ngayong araw inaasahan ng 100 to 200 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur at La Union. Samantala, inaasahan naman ng 50 to 100 millimeters sa Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Bukas, ang inaasahang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay tatama sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales. Sa linggo, June 7, nasa heavy rainfall outlook pa rin ang Ilocos Norte at Ilocos Sur na maaaring makatanggap ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Binibigyang diin din na pwedeng mas mataas pa sa forecast ang aktual na ulan sa mga mabundok at matataas na lugar at pwede pang lumala ang epekto kung basang-basa na ang lupa dahil sa significant antecedent rainfall. Dumako naman tayo ngayon sa forecast weather conditions para sa Batanes. Ang inaasahang panahon ay rains with gusty winds. Ang sanhi nito ay ang Tropical Depression Esther. Dito malinaw na hindi lang ulan ang kalaban kundi pati pabugsong hangin. Posibleng makaranas ng moderate hanggang heavy rains ang Batanes, kaya posible ang flash floods at landslide. Kasabay nito may minimal to minor threat sa buhay at ari-arian dahil sa strong winds sa isang lugar na gaya ng Batanes na lantad sa hangin at karagatan. Kahit signal number 1 lang, mahalagang seryosohin ang kombinasyon ng ulan, bugso ng hangin at mas magulong kondisyon ng dagat. Pwedeng hindi kasing tindi ng mas malalakas na bagyo pero sapat pa rin para magdulot ng abala sa mga rutang pandagat at sa mga komunidad na lantad sa hangin galing dagat. Para naman sa Ilocos Region, Abra, Benguet at Zambales, ang forecast ay occasional rains dahil sa southwest monsoon. Ang posibleng epekto ay flash floods o landslide dahil sa moderate to heavy rains with at times intense rains. Nagpapahiwatig ito na sa ilang pagkakataon ay pwedeng biglang lumakas ang buhos ng lampas sa karaniwang moderate rain. Sa Ilocos Region, lalo na sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union, malaki ang posibilidad ng mga oras na halos tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Abra at Benguet. Bagamat nasa inland at upland areas, mas delikado ang terrain kapag tuloy-tuloy ang pagbabad ng ulan. Ang bundok at matataas na bahagi ay mas madaling kapitan ng pagguho ng lupa, lalo na kung ilang araw nang may naipon na moisture sa lupa. Sa Zambales, ang kombinasyon ng habagat at bulubunduking terrain ay pwedeng magdulot ng mabilis na pagragasan ng tubig mula sa mataas na lugar pababa sa mga ilog at mabababang komunidad. Para naman sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, sa natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, sa Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang dahilan pa rin ay southwest monsoon. Ang ibig sabihin nito, hindi palaging tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw pero mas aktibo ang mga ulap at mas mataas ang tsansa ng pabalik-balik na buhos at thunderstorm. Sa Metro Manila, pwedeng may mga bahagi na makaranas ng malalakas na ulan habang ang iba ay bahagyang ambon lang. Pero kapag tumapat ang mas mabigat na thunderstorm cell sa iisang lugar, posible pa rin ang flash floods at panandali ang pagbaha sa ilang kalsada.
Sa Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, dapat ding bantayan ang mga oras na lumalakas ang ulan dahil ang mga lugar na ito ay sensitibo sa habagat, lalo na ang mga baybaying nakaharap sa kanlurang dagat. Sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, maaaring hindi kasing tindi ng sa Ilocos at Zambales ang rain focus, pero dahil kasama pa rin sila sa mas malawak na monsoon cloudiness, hindi pwedeng isantabi ang posibilidad ng mga biglaang thunderstorm at malalakas na buhos sa ilang bahagi. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm, sanhin ng localized thunderstorm. Ito ang mas karaniwang uri ng pag-ulan na paisa-isa at hindi sabay-sabay sa lahat ng lugar. Pwedeng sa isang lungsod ay maliwanag at mainit, pero sa katabing bayan ay biglang kakapal ang ulap at bubuhos ang ulan sa maikling oras. Kahit localized ang dahilan, hindi ibig sabihin na mababa na ang panganib. Kapag ang isang thunderstorm ay naging severe sa isang lugar, posible pa rin ang flash floods at landslides, lalo na sa mga mabababang bahagi at sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Ngayon, pag-usapan natin ang track at intensity outlook ni Esther. Mahalagang reminder ng forecast na ang heavy rainfall at severe winds ay pwede pa ring maranasan sa mga lugar na nasa labas ng landfall point at maging sa labas ng forecast confidence cone. Ibig sabihin, kahit hindi eksaktong nasa sentro ng ruta ang isang lugar, pwede pa rin itong makaranas ng malalakas na ulan at pabugsong hangin dahil sa lawak ng epekto ng bagyo at sa habagat na pinapalakas nito. Sinasabi din na pwede pang mag-shift ang track sa loob ng limit forecast confidence cone, kaya ang eksaktong daanan ng bagyo ay maaari pang magbago habang dumarami ang bagong datos. Ayon sa forecast track, si Tropical Depression Esther ay magpapatuloy sa paggalaw pa northeast at maglalandfall sa southwestern coast ng Taiwan ngayong araw. Pagkatapos noon, magpapatuloy ito sa generally northeastward na galaw at lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga bago ito tumuloy patungong southern Japan. Ibig sabihin, mabilis ang galaw nito palayo sa ating area of responsibility. Pagdating sa lakas, maaaring mapanatili ni Esther ang kasalukuyang lakas habang tinatawid nito ang southern portion ng Taiwan. Pagkatapos nito, inaasahan ng tuloy-tuloy na pag-intensify at maaari itong umabot sa tropical storm category bukas habang nasa East China Sea. Kaya kahit humihiwalay na sa Pilipinas ang track nito, hindi agad humihina ang sistema. Sa halip, may posibilidad pa itong lumakas pagkatapos tumawid sa Taiwan at habang nasa mas malayong dagat papunta sa Japan. Ngayon, balikan natin ang mas malawak na tropical cyclone threat potential. Para sa week 1, June 4 hanggang June 10, may TC-like vortex o TCLV na present sa northwestern section ng PMD. Ito na yung bagyong Esther na naging tropical depression na. Ito ay kasalukuyang kumikilos, pahilagang silangan at patungong southern Japan sa loob ng week 1. Para naman sa week 2, June 11 hanggang June 17, may panibagong TCLV2 na likely lilitaw sa northwestern section ng PMD na may low likelihood of development at forecast na kikilos din patungong southern Japan. Sa madaling paliwanag, kahit makalabas si Esther, hindi pa tapos ang tropical activity sa northwestern side ng mas malawak na domain. Bagamat mas mababa ang chance ng development sa susunod na linggo. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.